Sa nakaraan, si Yuya ay hinahamak ng lahat sa buhay dahil sa kanyang hitsura, kahit na ang kanyang sariling pamilya ay tinatanggihan siya. Gayunpaman, patuloy siyang inaalagaan ng kanyang lolo, na nagbibigay sa kanya ng payo sa buhay na laging tumulong sa mga tao. Isang araw, nailigtas niya si Kaori mula sa ilang mga bastos na nanliligalig sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pambubugbog. Kalaunan ay nalaman na ang kanyang lolo ay pumanaw, at iniwan ang kanyang ari-arian kay Yuya na humahantong sa pagtanggi ng kanyang mga magulang, dahil sa hindi nila ma-access ang mana. Iniwan siyang mag-isa, hindi minamahal, at binubuli, nadidismaya siya at sinuntok ang dingding ng kanyang banyo, na humahantong sa nakatagong antik na silid ng kanyang lolo. Nakahanap siya ng pinto na patungo sa isa pang mundo ng pantasya na may mahika at sistema. Nag-level up siya doon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga istatistika ay dinadala sa totoong mundo dahilan upang ang kanyang katawan ay mag-transform sa isang matipuno. Pagbalik niya sa paaralan, lahat ay nagulat, at ang kanyang mga kapatid ay maalat na makita ang pagbabago. Nagpapatuloy ang mga pangyayari ng break time nang makorner siya ng mga nakababatang kapatid at mga bully ni Yuya sa isang liblib na bahagi ng paaralan malapit sa tabing kalsada. Sinisikap nilang i-pressure siya na alamin kung ano ang ginawa niya para makamit ang gayong pambihira na pagbabago, ngunit nagbigay siya ng malabong sagot na lalong ikinainis nila. Pakiramdam nila, kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa kanya dahil hindi siya matalino o matipuno at walang kinabukasan. Natigil ang kanilang verbal assault nang huminto ang isang luxury car palapit sa kanila. Natarante silang lahat nang lumabas si Kaori sa elite fashion, at tinawag ang pangalan ni Yuya habang tama ang palagay niya na siya ito. Nagkomento siya kung gaano siya pumayat mula noong huli nilang pagkikita nang iligtas siya nito. Nagtataka siya nang hindi siya nito nakikilala, at ipinaalala sa kanya na siya ang babae na hinaharas na iniligtas niya sa convenience store mula sa mga bastos. Napabuntong hininga siya habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng pangyayari, ngunit nalilito siya kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Inamin ni Kaori na gusto niyang pasalamatan siya, kaya pinaimbestigahan niya ito at inamin na kawalang galang ito sa kanya. Tahimik niyang hinihiling sa kanya na pumasok sa Osei Academy na ikinagulat niya. Komento ng nakababatang kapatid ni Yuya na alam niyang taga-school ito nang makita ang uniforme. Ang pagkalito ni Yuya ay patuloy na lumalaki dahil ito ay isang super elite school. Humihingi ng paumanhin si Kaori sa huli niyang pagpapakilala habang isiniwalat niya na isa siyang student council officer sa paaralan. Ang kanyang katulong ay nagsalita sa pagdaragdag na ang kanyang ama ay ang chairman ng Osei Academy Board. Kaya nang mabalitaan niyang iniligtas ni Yuya ang kanyang anak mula sa ilang bastos, gusto ng chairman na pumasok siya sa kanilang academy. Hindi nararamdaman ni Yuya na niligtas niya ito dahil mas nabugbog siya. Lubos siyang nagpapasalamat sa alok, ngunit kailangang tanggihan dahil wala siyang kakayahan sa pag-aaral na mag-enroll. Ang kanyang mga kapatid ay sumabad sa pagsusumamo na hayaan silang magpatala bilang kapalit niya. Sinasabi nila na sila ay mas nakahihigit sa kanilang nakatatandang kapatid. Idinagdag nila na sila ay mahusay sa parehong akademya at sports, ngunit bago nila matapos ang kanilang panukala, pinutol sila ni Kaori at tinanggihan sila. Sinabi niya na malaki ang utang na loob niya kay Yuya, kaya ayaw niyang mag-enroll sa akademya ang sinumang nang insulto sa kanya. Inihayag ni Kaori na alam nila ang kanilang pang-araw-araw na masasamang gawa sa kanya, dahil ang lahat ng ito ay masusing sinisiyasat. Bumagsak ang dalawa sa sahig at nawalan ng pag-asa dahil alam nilang imposible na ngayon ang pagkakataon nilang makapasok sa ganoong paaralan. Ibinalik ni Kaori ang kanyang atensyon kay Yuya habang ipinapaliwanag niya na inuuna ng elite school ang lakas ng karakter kaysa sa kahusayan sa akademiko, kaya walang magiging problema ang kanyang pag-enroll. Iminumungkahi ng kanyang tagapaglingkod na ipakita siya sa paligid ng akademya habang nag-uusap pa sila. Siya ay medyo nag-aatubili na pumunta dahil siya ay nasa paaralan, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ang kanyang prinsipal ay papaalaman sa kanyang pagliban. Nang maayos na iyon, tuwang-tuwang hinawakan ni Kaori ang kamay niya habang inaakay siya sa kotse. Umaalis sila habang nangangako ang magkapatid at mga bully na maghihiganti. Maya-maya, dumating ang dalawa sa marangyang paaralan na sikat na kahit isang mahirap na katulad ni Yuya ay nakarinig nito. Marami sa mga mag-aaral na nag-enroll doon ay mahusay sa isang larangan o iba pa. Sinasabi na kung ang isa ay matanggap, ang kanilang tagumpay sa hinaharap ay tiyak. Ito ay isang mundo na hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang koneksyon. Pumunta sila sa opisina ng chairman, kung saan siya binigyan ng tsaa bilang pasasalamat ng boss sa kanyang pagdating. Opisyal siyang nagpakilala at ipinakita ang kanyang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanyang anak. Nahihiya si Yuya at nakiusap na itaas niya ang kanyang ulo, ipinaliwanag na hindi ganoon kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Sinabi ni Kaori na ang iba ay nag-aatubili na tumulong. Siya lang ang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Idinagdag ng chairman na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang mga aksyon dahil ito ay isang testamento sa kanyang kahangahangang karakter na siyang pinaka-pinahahalagahan sa paaralan. Ang ama ni Kaori ay dumiretso sa punto at ipinahayag ang kanyang nais na makapasok siya sa paaralan. Dahil nagsisilbi rin itong reward, hindi na niya kailangang magbayad ng tuition.
Ibinalita muli ni Yuya ang punto na ang paaralan ay para lamang sa mga henyo. Ipinaliwanag ng chairman na ang henyo ay isang taong nakakahanap ng pinakamabisang paraan upang makumpleto ang isang gawain kaysa sa iba. Bukod doon, pareho sila ng lahat. Naniniwala ang kanyang ama na lahat sila ay may kanya-kanyang kakaibang talento. Kailangang kilalanin at pagyamanin iyon ng paaralan sa pamamagitan ng paghamon sa mga mag-aaral sa iba't ibang paraan, kaya hindi na kailangan ang pagsibak sa sarili ni Yuya. Ang kailangan lang niyang gawin ay maglaan ng oras at hanapin ang kanyang sarili. Ang kanyang matatalinong salita ay nagpapaalala sa kanyang lolo. Iminumungkahi ng chairman na gugulin niya ang natitirang bahagi ng araw sa isang trial enrollment. Bago siya magbigay ng kanyang sagot, pumasok si Sawada at ipinakilala siya ng chairman bilang isang nangungunang siyentipiko. Gustong-gusto ng mga mag-aaral ang kanyang mga aralin dahil madali itong maunawaan. Kaya uupo si Yuya sa isa sa kanyang mga klase. Sa mga bagay na nakaayos na, nagpasya siyang kunin ang alok at magpalipas ng araw. Naghihintay siya sa labas lamang ng klase, nag-aalala kung paano siya tatanggapin ng ibang mga estudyante habang gumagawa ang guro ng pre-introduction. Ang kanyang mga pangamba ay batay sa kanyang kakilakilabot na mga nakaraang karanasan. Sinenyasan siya nito na pumasok, ngunit nag-alinlangan siya sandali bago pumasok. Humakbang siya pasulong at binigay ang kanyang formal na pagpapakilala sa klase. Saglit na pinagtitinginan siya ng mga estudyante na ikinakonsyos niya sa sarili niya na nagulo siya. Binasag ng isang babaeng estudyante ang katahimikan habang nagkokomento kung gaano siya kaguwapo. Lahat ng mga babae ay nagulat at kinilig sa presensya niya. Kinikilala siya ng number 1 pretty boy bilang isang mabigat na karibal. Pinatahimik sila ng guro sa sandaling iyon. Inutusan niya itong umupo sa tabi ng bintana sa likod na hanay. Nagsimula ang aralin at nakiusap ang guro kay Hyudo na ibahagi ang kanyang libro sa kanya, kaya sumama sila sa kanilang mga mesa. Pagkatapos ng una niyang pakikipag-ugnayan sa kanya, pakiramdam niya ay nagkamali siya at napupuot siya sa kanya, ngunit malayo yon sa kaso. Dahil sa bagong itsura niya, kahit umutot siya ng malakas sa klase, pananatilihin niya pa rin ang giga-chat status niya. Sa pagpapatuloy ng aralin, napagtanto niya na hindi ito gaanong naiiba sa uri ng mga klase na nakasanayan niya. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang mga mag-aaral dito ay mas maagap, at tila lahat ay nagsasaya, na isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Pagkatapos ng klase may ilang mag-aaral na nagkukumpulan sa kanya upang matuto patungkol sa bagong estudyante. Sinabi ni Rio sa pagsasabi sa kanila na sila ay nakaka-overwhelming sa kanya, at sila ay humihingi ng paumanhin habang sila ay nagdadahilan. Nagpakilala siya at niyaya si Yuya sa cafeteria para kumain. Hangang-hanga ang bagong dating sa sari-sari at kalidad ng pagkain na makukuha. Lalo siyang nagulat sa abot kaya ng lahat. Sinabi ni Rio na kung siya ay spoiled para sa pagpili ng daily special ay isang maganda na pagpili at ito ay libre. Sa tingin ni Yuya ay nasa paraiso siya base sa kanyang nakikita. Kumuha sila ng kanilang pagkain at dahil gusto nilang makahanap ng mauupuan, kinawayan sila ni Shingo. Habang nakaupo sila, napagtanto ni Yuya na mahilig pala sila sa anime at video games tulad niya. Napansin niyang lahat ng tao sa cafeteria ay nakatingin sa kanya, at napag-isip-isip na dahil iyon sa magkaibang uniforme niya. Pagkatapos ng ilang higit pang mga aralin sa paaralan ay natapos ang araw, kaya bumalik siya sa opisina ng chairman para sa isang debrief. Nakita ni Yuya na kamangha-mangha ang paaralan at gustong pumasok kung tatanggapin nila siya. Ipinakikita niya ang kanyang paggalang sa chairman habang ginagawa niya ang deklarasyon. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghihintay si Kaori sa labas na nananabik na malaman kung ano ang kanyang hatol. Kaya natutuwa siyang marinig na gusto nitong dumalo. Tinanong niya kung libre siya, at ang dalawa ay pumunta sa ilang mga mamahaling tindahan na karaniwang pinupuntahan ng mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Nagtanong si Yuya kung normal ba siyang sumama sa kanyang mga kaibigan, ngunit nakakahiya niyang ipinagtapat na hindi siya nakikipag-hangout sa mga tao, na ikinagulat ng bagong dating. Patuloy niyang ipinaliwanag na dahil ito sa prestihiyo ng kanyang pamilya at trabaho ng kanyang ama, at bilang resulta, maraming tao ang nananatiling nakalaan sa kanyang paligid. Masaya siya na nakasama niya ito. Kinakabahan siya sa mga salita nito, kaya binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagturo ng isang crepe store para subukan nilang magkasama. Pareho silang nakakakuha ng iba't ibang flavor at umupo upang kumain habang ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nagnanakaw ng mga sulyap sa kanila. Nagtatawanan sila at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Interesado si Yuya na malaman kung paano niya nalaman na siya iyon sa kabila ng kanyang matinding pagbabago. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga mata ay nananatiling pareho, kaya alam niya kaagad mula sa kanyang tapat at mabait na mga mata. Sobra na ang papuri ng dalaga, namula siya habang formal na hinarap ito. Nakakainis ito ng kaunti kay Kaori dahil naisip niyang sa puntong ito ay naging medyo magkaibigan na sila, kaya gusto niyang tawagin siya nito sa kanyang unang pangalan. Para gunitain ang kanilang pagkakaibigan, kinakagat nilang dalawa ang crates ng isa't isa na ikinahihiya nila. Ang lahat ng mga batang babae sa paligid ay nanunood ng romantikong sandali,
at nagbibigay ng mga komento sa kung gaano ito ka-cute. Pagkatapos ng kanyang maliit na pakikipag-date kay Kaori, umuwi si Yuya at isinuot ang kanyang bagong baluti na handang tumungo sa mundo ng pantasya. Hindi siya sigurado kung gaano siya magiging abala kapag opisyal ng kumpleto ang mga pamamaraan sa pagpapatala, kaya gusto niyang maglaan ng ilang oras sa pag-level up kung sakaling hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Siya ay humakbang sa gate at palabas sa mundo, at agad na sinalubong ng isang halimaw na marahas na sinusubukang labagin ang barrier. Natatakot pa rin si Yuya kapag kailangan niyang harapin ang isang halimaw, ngunit muli niya itong nalampasan at nagbigay ng isang mabilis na pag-atake na nagpatalo sa nilalang. Ibinaba niya ang loot sa loob ng kanyang item box. Binuksan ng lalaki ang kanyang stat menu para tingnan ang kanyang level na 235. Napansin niyang mas mabagal ang pag-level up niya ngayon, kaya naisip niya na hindi siya bubuti kung mananatili siya sa loob ng bahay. Tumingin si Yuya sa malalim na kagubatan at sigurado siyang may malalakas na halimaw sa kabila ng bakod. Iniisip niya kung paano nagbago ang mga bagay para sa kanyang mundo bago buksan ang gate at humakbang pasulong. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising dahil sa hiyaw ng sakit. Inilabas niya ang kanyang sibat at sumugod sa kagubatan upang mag-imbestiga. Nakahanap si Yuya ng mga bangkay sa buong lugar, at nasa unahan lang niya ang isang level 200 Goblin General. Nagulat din siya nang makita ang tila isang babaeng nagtatago sa takot. Siya ay sumugod patungo sa general at inilunsad ang kanyang sibat kung saan ang nilalang ay madaling lumihis, ngunit iniwan nito ang halimaw na bukas para sa isang pabagsak na sipa sa mukha, na nagpatumbo nito pabalik. Ipinaalam sa kanya ng babae ang paparating na pag-atake mula sa likuran. Umiwas siya at pagkatapos ng ilang palitin, tinalo ito ni Yuya gamit ang isang hiwa ng espada. Nagmamadali siyang lumapit sa babae at nagtatanong kung okay lang siya, ngunit nawalan siya ng malay sa pag-iisip kung sino siya. Maya-maya pa ay may boses na tumawag sa pangalang Lexia habang papalapit ito. Ginagamit ni Yuya ang kanyang invisible skill para mawala pagdating nila. Habang nanunood siya, ang unit ay sumugod sa babae. Sinusuri nila ang mga palatandaan ng buhay, at naluluwag sila nang makitang humihinga siya. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.